Number 6 si Marcoleta. Ang tataas. Yung dalawang nanalo lang dahil sa endorsement ni BP Sara, medyo baba. Buti nanalo kasi in-endorse nga. Kitang-kita po yan ng mga senador. Ang akala ko, nagkukwenta lang ako, real talk, nagkukwenta lang ako ilan na napanalo natin. Plus si Robin Padilla, plus yung isang bilyar, plus, may siyam na tayo. Panalo na si BP Sara, hindi na siya makukonvict. Hindi na siya makukonvict. Pero iba pala epekto. Nakita ng mga senador na hindi ko binibilang. Si Chis Escudero, si Joel Villanueva, yung mga si Tulpo, hindi ko binibilang na boboto yan sa atin yung senador na dating ABS-CBN, sino yung senador na yun? Yun. Di ba? Hindi ko yan binibilang na papanig sa atin. Lalo na yan si Villanueva at si Chis Escudero. Alam ko si Subiri alanganin dahil tinanggal siya Baka maging atin talaga yan. O si Lito Lapid din, hindi ko rin si Ligarda. Hindi ko kinakount yan Pero alam nyo kung bakit 18.5 ang botohan? Nakita nila na masisiro sila balang araw sa Mindanao pag kumontra sila sa mga Duterte. Yun ang hindi ko nakita. Magaling na akong magbasa ng politika. Opo, tama po yung narinig nyo. Marami dyan sa mga nagsasabing political analyst sila, nakanganga. May professor lang ang pangalan niya mga yan. Pero nganga sila sa nagaganap. Ako po, alam ko po, panalo na tayo. Noon ko pa dinideclare yan. Panalo na tayo. Matuloy man ang impeachment o hindi matuloy, panalo tayo. Hindi kasi matatanggal si BP Sara. Tapos na siya. Kaya lang, ang tindi pala ng epekto kahit sa mga hindi nating kapanalig. Ang tindi pala ng epekto kahit sa mga hindi nating kakampi. Nakita nila, 0 sa Mindanao, 0 sa the rest of Visayas. Yung mga kandidato ni Marcos hindi talaga papasok. Ayaw nilang mangyari sa kanila yun. Ayaw nilang ma-identify ngayon na sila ay anti-Duterte ngayon. Bakit? Kasi malamang hindi na sila manalo sa national election. Hindi na sila makabalik sa pagiging senador. Karen Davila, anong ginawa ni BP sa'yo, tatay niya? Anong ginawa? Tinatanggal yung ABS-CBN ng mga Duterte. Kayo naman, wala na tuloy chance si Soto maging SP. Naglaon na. Correct! Lahat na impeachment court dito sa bansa mayroong blessing sa mga damaso. Hindi naman. Yung pangalawa nga, walang blessing. Yung una nga, yung kay Erap, walang blessing. Fishing expedition ang ginagawa kay BP. Correct? Convict daw si Sara pero hindi kulong tulad ni Buhayang Castro. Anong convict pero hindi tulong? Utot nyo. Hindi nga masisimulan yung kala nyo automatic na mag-impeachment court sila, yung 20th Congress. Bahala na si Marcoleta dyan. Sinuhulan sila ng 50 million for conviction. Kawawa si Corona, pinulitika lang, pinahiya, tapos not guilty lang pala. Okay, tanyo. Maraming salamat kay Margas World na nagbigay sa atin ng 50 pesos na pangkape. Yan. Happy Father's Day, Sir Buds. Thank you very much sa iyo, Margas World. Ano na po balita sa Duterte Youth? Hindi pa rin po nga dinideklara. Wala pa po tayong latest, kaya nga nanggigigil na si Cardema. Okay, good morning Sir Badong. Happy Blessed Father's Day. Buds, pwede ka na magtayo ng survey firm. Sali mo naman ang Visayas sa kakampi natin, Kuya Bu. Wag lang Mindanao. Opo, Visayas at Mindanao po. Yun ang mga solid. Pero sa Luzon, taga Luzon kami. Hindi rin po papaiwan. Boss Buds, nanalo si Donaire. Congratulations sa 43 years old na si Donaire. Hindi ko pa po alam kung paano nanalo, pero congrats pa rin. Champion pa rin. Boss Buds, pinaimbisigan ng Kongreso ang reward system ni FPRRD. Bakit ang reward system ni Torre?
tahimik sila. Basta po sa investigasyon, hawak po nila yung pero ngayon, dahil yung mga senador takot na sa mga Duterte, baka magsimula na rin yung 20th Congress. Huwag kayong mag-alala. Nasa 20th Congress po si Senator Marcoleta. Tsak na tsak yan. Iimbestigahan niya lahat ng dapat imbestigahan. Tiwala lang, tiwala. Kaya nga po dapat talaga si Lenin na lang nanalo. Natawa naman ako ron. Happy Father's Day, Sir Bad, sa lahat ng dad sa buong mundo. Happy Father's Day din kay FPRRD, sabi ni Jat. Thank you, Jat. Si Jinggoy at asawa niya nung pumunta sa Singapore, ang sigaw na OFW ay Duterte. Tatay Badong, pakitanong kay Karen, kumusta sa parking lot? Hindi ko po talaga alam yung parking lot na yan. Karen, ang tawag mo sa pro-bias, ano naman ang tawag mo sa mga anti? Bakit pwede pagbawalan sumali yung mga pro-BP? Sara, paano mo na? Ayan. Thank you very much sa mga bibigay ng regalo. Hanggang ngayon ba nangangarap pa kayo na Leni Robredo? Masyado naman kayong patawa. Huwag po kayong masyadong magpatawa. Okay. Palagay ko po hindi na maganda kondisyon ni Tatay Digong sa loob ng ICC kasi naghabilin na daw po si Tatay. Bahalas kayo sa buhay nyo. Alam nyo po, ano man ang mangyari kay Tatay Digong, uuwi po yan. Is either bayani or living hero. Ngayon, kung kagagawan nyo yan, yari kayo dyan. Pag may nangyaring masama kay Tatay Digong, tama ba yun ang inalay ng Congress, ang articles of impeachment, ang hudas na pari, ang baho ng bunganga, tama ba yun, Boss Buds? Ano ba yung tama ba yun ang inalay ng Congress? Ano yung tama ba yung inalay ng Congress? Thank you very much kay Sherry. Marvelous confetti. Iyan. Inalay ng Congress ang art. Yung inalay nila sa pare. OFW watching you here at North Cyprus. Yan. Mabuhay kayo dyan sa Cyprus. Happy Father's Day, Sir Buds. Sa lahat ng father. Parking lot ni Karen, alam ni Jam Magno. Pasensya na po kayo, hindi po ako nagdidil sa mga chismis na masyadong ambisyon pa tong mga alipores ni Lenny. Hanggang ngayon, eto po sa mga naniniwala kay Lenny Robredo. Okay naman niya maniwala kayo. Kaya lang po, ang katotohanan, si Lenny nga hindi siya naniwala na mananalo siya na senador eh. Diba? Boss, basta ang bayan lang ang sumusuporta sa kalaban ni BP Sara, hindi ang taong bayan. Taong bayad. Boss Bad, si Risa ang literal na speaker, sinasabi niya lang yung sinusulat ng staff niya. Correct! Okay. Kaya maunlad Davao dahil ang taxes o savings ng Davao ginagamit sa tama para sa mga taga Davao. Biruin nyo yun. Akalain nyo po yun mga kapatid, no? Yan yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Akalain nyo yun na sa Davao po, bago yung mga Duterte, isa po sa mga, hindi naman po consider na pinakamayaman yan. Ngayon po, sa panahon ng mga Duterte, top 10 na pong pinakamayaman na syudad ang Davao City. Ang maganda sa Davao, walang utang. No? Talagang yung asset nila. Tatay Badong, yung hikaw nila na puti, parehas, baka daw earphones yun. Ano? Yung hikaw nila na puti, parehas. Pwede yun. Magaling lang talaga si Risa Hontiveros. Yung dinidiktakan niya sa kanya na impeachment buds.
alam na natin yung outcome. Kahit po, hindi naman natin sabihin na patay na. Ngayon sa Kongreso na to, patay na. Kung tutuloy ba yan sa 20th Congress, hindi po yan automatic. Baka kala nyo, ano yung auto ba yung mga nasa 20th Congress? Hindi po yan automatic na tutuloy. Baka kala nyo, yung hindi natapos, itutuloy lang ng 20th Congress. Hindi po. Itutuloy po yan kung gusto ng 20th Congress Senators. Okay? Malinaw po yan. Hindi po yan yung nasimulan na kaya dapat nyo ituloy. Sino may sabi nun? Sila naman po ngayon ang bago kasi lahat po ng hindi natapos ng 19th Congress, pwede nilang ituloy, pwede nilang ibasura. Wala pong pakialamanan yan. Magkaiba po yan eh. Jesse, anong hinihingi mo? Sampal o tadyak? Yan. Isisi na naman kay PRRD yung bahaw. Happy Father's Day, boss. Naging president si Digong at congressman si Pulong, mayor si Sara at vice si Baste. Di na ayos ang baha sa Davao. Alam mo, kailan bumabaha sa Davao? Sige. Pag umulan ba ng konti, baha na sa Davao? Masyado kayong patawa eh. Baka naman ilang araw munang umuulan bago bumaha. Nakita ko yung sinasabi niyong baha sa Davao, buhos eh. Hindi yung dito sa kamay nila na umulan lang ng konti, bumabaha na. Doon yung buhos talaga, yung galing po sa iba. Tsaka pag sa Davao lang po, may problema talaga. Karamihan po, pati mga kalapit na lugar eh. Kung hindi nyo po na itatanong, hindi ko po, hindi naman ako, Mount Apo po, pinakamataas po yan. Na bundok sa Pilipinas. Ayan po, Davao po at karatig ng Davao. Hindi lang po, baka pati mga Davao del Norte, Davao del Sur, isinisisi nyo sa Davao City. Kanyo, bumabaha po sa Maynila, sinisisi ba si Isko? Sinisisi ba yung mayor ng Quezon City pag bumaha sa Quezon City? Tanging Davao lang po ang pag may nangyari sisi sa mayor kagad. Tumira po kayo sa Davao, makikita nyo po yung diferensya. No? Hindi ko naman sinasabi na, kasi yung iba, hindi naman pala kasing ganda ng BGC. Sino naman may sabi sa inyo na kasing ganda yung Davao ng BGC? Kasi yung mga taga Davao, ang gusto ko kasi sa mga, hindi kasi kayo natira sa Davao, yung mga taga Davao, kaya po nila appreciated yung mga Duterte. Ang Davao po, kakaiba po sa mga syudad sa buong kapuluan. Karamihan po kasi ng syudad, hindi naman. Davao lang po, dahil napakalaki niya, kuta talaga siya ng mga rebellion. Mga rebelde talaga nagkukuta doon. Kuta din siya nung maraming mga kriminal. Pagpasok ng mga Duterte, naramdaman talaga ng tao yung difference. Naramdaman nila yung diferensya. Nung pagpasok ng mga Duterte, ramdam nila yung pagkakaiba. Yun po yun. Kaya kayong mga dadayo kayo doon para ikukumpara nyo yung lugar nyo. Ang tanong ba, marami bang NPA sa lugar ninyo? Meron bang mga talagang mga nagkukuta na NPA sa lugar ninyo? Yun yung pinagmamalaki ng Davao eh. Pag nawala pala yung mga rebelde, maaari mo na mapaunlad yung bayan mo. Kaya yun yung diferensya nun. Tatay Badong, ibig mo sabihin, balik loob na si Tol para
pang-apat na sana si Tol. Hindi sila pwede madikit na kaaway ng Duterte, sure talo sa Visayas, Mindanao. Lahat na lang sa Davao may mali. Sir Bad, saan po dadalhin si FPRRD? Pag binigyan po siya ng interim release, isang bansa po na member ng ICC ang handang kumukup kay PRRD. Doon muna siya. Kung saan man yung bansa na yan, wala po. Diyan palabnag tango ang NPA sa Davao. Sherry Vlog, hanapin mo kay Pulong yung flood control na project niya. Uy, ikaw naman Elmer Simon, no? Pasimuno, patawa ka naman. Kung may problema dyan, alam mo Elmer Simon, tatapatin na kita. Lahat ng pwedeng ikaso sa mga Duterte, ikinaso na. Pero wala ko nababalitaan na kinaso sa kanya sa flood control. Pati nga yung sinabi ni BP Sara na pag ako natigok, pag may maghiganti na sa akin. May kaso Pati nga yung humarang si BP Sara na pagsasaran siya ng pinto, siya pa kinasuhan Tapos sasabihin mo, ano, may kaso ba? O yun nga lang, hindi nagbayad. Hindi daw nagbayad sa isang pokpok. Kaso pa di ba? Yun pa kaya, alam niyo yan, mga patawan nyo lang yan. Kayo lang naniniwala dyan Wala naman nakalagay na flood control ni Pulong. DPWH Davao yun. Sa Davao yun. Ngayon, ang sinasabi mo, corrupt yung DPWH sa Davao. Magtanong ka kung may proyekto ba yung DPWH sa Davao. Makikita mo. Nakarating ka na ba sa Davao? Budget yun ng DPWH sa Davao. Ikaw, yung congressman mo, tignan mo. Kung may budget ba yung congressman mo o wala. Hanapin mo yung budget ng DPWH sa lugar nyo. Para makatulong ka sa sarili mo. Kasi tinitiyak ko sa iyo, magtanong ka sa DPWH sa Davao saan nagasta yung pera nila, nakita ko kung gaano kalalaki yung mga proyekto dun Ikaw naman, baka malula ka sa mga proyekto dun sa Davao. Kung hindi ka taga Davao, wala kang karapatang magalit sa mga pinuno ng mga taga Davao. Hindi mo naman alam na nangyayari ron May taga saan ka ba, Elmer? Pakialaman mo yung congressman mo. Masaya ka ba sa congressman mo? Hindi ko alam kung taga saan ka. Tignan mo. Lahat ng congressman, alam mo ba na may proyekto? Lalo na kung yung congressman mo, bata ni Martin. Baka may flood control pa yung congressman mo Hanapin mo. Hanapin mo kung saan yung flood control ng congressman mo. Hindi nakikialam kayo sa congressman. May narinig ka ba ng mga taga Davao na umaangal? Kasi nakatira sila doon nakikita nila Nakikita kasi nila. Ikaw, ano pinagtatanggol mo? Duterte, pinagtatanggol ko. Masama? Masama ba yung pagtanggol ng Duterte? Kita nyo, alam nyo, pag mga pumasok ang mga troll bayad na ba muna kayo? Hindi pa ba tinigil ang pag-hire sa inyo? Kawawa naman kayo, nabisto na kayo. So gawa-gawa lang pala yung video na mananaksak si Pulong. Aba, hindi po. Totoo po yun. Gawa-gawa lang daw ba yung video na mananaksak? Ay yung para nananakit? Aba, hindi po. Yung video, totoo yun, malamang. Nasaktan ba sa tingin nyo? Alam niyo ba yung kwento doon? Hindi nyo alam, di ba? Pare-pareho tayong hindi natin alam, di ba? Ako, sa totoo ko, kayo nakakita lang kayo ng video, grabe! Ay, grabe naman yan, mga Duterte na yan, ano ba yan?
Kala mo may ginawa eh. Sinaksak ba? May dugo ba? Patawang putya. Hindi po yung gawa-gawa. Ang layo na ng pinag-uusapan nyo eh. Biglang saksakan na ngayon. Lahat na lang, masasama ng Duterte. Eh, ano ngayon? Bakit mahal sila ng taga Davao? Yun yung problema nyo. Sa tingin nyo, masama yung mga Duterte. Asawa kaya, bakit buhay pa yung mga yan? Mamuhi kayo. Dahil ang mga Pilipino, mahal ang mga Duterte. Ganun lang talaga. Hater kayo, lover kami ng mga Duterte. Bakit nyo pinipilit ang mga Pilipino? Ang problema sa inyo, nasa demokrasya tayo. Sa demokrasya, sa demokrasya, yung nakararami ang masusunod. Sa Davao City, sira kayo na sira, hindi naman kayo taga Davao. Bakit mahal na mahal ng mga taga Davao ang mga Duterte? Magtataka kayo. Kasi kayo, pinaniniwalaan yung paninira. Sasamang tao yan. Sa mga taga Davao nga, galit dyan. Asan yung galit? Bakit tinatambakan lahat ng kalaban? Hindi nyo naisip yun. Kasi, ano alam ko sa Pasig? Bakit ako makikialam sa Pasig? Bakit mahal na mahal ng Davao City ang mga Duterte? Naninira kayo, hindi nyo naman alam nangyayari doon. Ako nakapasyal ako eh. Ipinasyal ako ng mga engineer doon eh. Nakita ko yung coastal road. Nakita ko yung tunnel ng mga Hapon doon. Pag nagawa lahat yun, ako.